Tanggapin mo na ang katotohanan na walang lugar ang mga katulad mong aswang sa mundong ito dahil isa kang kampo ng kadiliman, mapamansal at mapangwasak! Isa siyang aswang! Walang awa kung pumatay. Alam kong masamang humiling sa Diyos nang ikasasama ng kapwa. Pero ang isang katulad niyang kumikitil ng buhay ng walang awa, hindi dapat kahabagan! Alam mo, marahil hindi hinayaan ng Diyos ang tuluyan ka mawala upang danasin mo ang lahat ng hirap ng mga taong pinahirapan mo at pinatay. Ngayon, gagapang ka sa lupa, katulad ng paghila mo sa mga biktima mo sa hukay. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Dark Shadow. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Rosemary. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari noong taong 2011. Nasa huling taon lamang po ako noon sa kolehiyo. Payapa naman po ang lahat hanggang dumating ang isang pangyayari na tuluyang gumulo sa aming buhay. Upang lubos niyo pong maunawaan, hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang lahat. Umaga na pala. Nakakatamad pumasok. Makabangon na nga. Baka malate pa ako eh. Inaantok pa talaga ako. Rosemary? Gising ka na ba? Rosemary! Oo, gising na ako. Sandali. Hay nako, ang hirap mo talagang gumising ng umaga. Oh, mauna na ako sa iyo Mas maaga kasi ang klase ko kaysa sa iyo. Dinaanan lang talaga kita kasi pinadalhan kayo ni Mama ng pritong galunggong. Ang sweet talaga ni Tita Noriel. Kaya namimihasa si Mama na walang luto. Palaging sinasalo ni Tita. Sinabi mo pa. Hoy, maligo ka na. Baka mamaya, malate ka. Magkaklase tayo sa subject na cervictus. Oo na, maliligo na. Ingat ka sa biyahe ha. Oo, sige. Teka nga pala. Nag-reply na ba sa'yo si Emily? Hindi pa nga eh. Kagabi pa yan hindi nagre-reply. Hindi bale, magkikita naman na kami mamaya. Sa bagay. O sige, kailangan ko nang umalis. Bye, Rose! Bye, Sed! Pagkaalis ni Sed, pinilit na Rosemary na mag-ayos kahit tinatamad pa siya. Lalo na't bahagya pang pumapatak ang ulan sa labas. Para sa kanya, masarap sanang magbabad sa higaan, ngunit kailangan niyang bumangon para pumasok. Hindi siya maaring umabsent dahil may paparating silang exam. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang morning routine, agad siyang nagtungo sa sakayan ng jeep. Siksikan at punuan ito. Dahil maraming estudyante rin ang papasok sa kanilang paaralan, sa wakas, nakasakay na rin siya. Habang nasa loob ng jeep, may narinig siyang mga usap-usapan. Totoo ba yung balita? Ang alin? Ang tungkol dun sa pinatay na estudyante sa kabilang university? Oo, yun nga. Grabe daw ang pagpatay. Ay, totoo yun. Kawawa nga eh. Sino kaya daw ang pumatay, no? Ay, kasalukuyan pang iniimbestigahan ng mga pulis. Naku, sana mahuli ka agad dahil kawawa naman yung pinatay na estudyante. Ay, oo nga. Natay na estudyante? Pero sino kaya? Kawawa naman siya. Kung sino man siya, sana makamit niya agad ang hustisyang nararapat para sa kanya. Sis. Patuloy ang usap-usapan sa loob ng jeep tungkol sa isang estudyanteng pinatay. Tahimik na nakikinig si Rosemary sa mga nag-uusap. Ewan ba niya kung bakit, pero parang nakararamdam siya ng kaba. Pagsapit niya sa kanilang universidad, nagtataka siya
Nang makitang may mga pulis sa labas ng gate, maraming estudyante ang nagkukumpulan. Dahil sa pagtataka, dali-dali siyang pumasok sa loob. Doon ay napatda siya sa kanyang nakita. Hindi. Si... Rosemary, si Emily ang natagbo ang patay. Anong nangyari? Bakit siya namatay? Sinong pumatay sa kanya, Sed? Hindi pa alam eh. Diyos ko. Basta, natagpuan siya ng janitor sa abandonadong building. Pero sabi ng mga pulis, alleged rape and homicide. Under investigation pa kasi. Diyos ko. Ang kaibigan ko. Sinong may gawa nito sa kanya? Dadalhin ng Soko ang bangkay upang masuri ng forensic team para sa medical legal examination at matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Emily. Hindi ko akalain na siyang pinatay na estudyante na pinag-uusapan kanina sa jeep. Seth, hindi ko rin akalain na sasapitin niya ang ganito kabrutal na pagpatay. Kailangang mahuling may gawa nito sa kanya. Mahuhuli din ang taong may gawa nito, Rosemary. Pero sa ngayon, kailangan na nating pumasok sa first period natin. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Diyos ko, si Emily. Sino may gawa nito sa kanya? Sino? Wala sa sariling sumunod si Rosemary sa kanyang pinsang si Sed. A regular student ito, kaya meron silang subject na pareho. Alam din itong matalik na kaibigan niya si Emily. Muli siyang naiyaka nang lingunin ang bangkay ng kanyang kaibigan. Dilat ang mga mata nito na parang takot na takot. May marka sa liig na para bang kinalmot ng mahaba at matatalas na kuko. Pagpasok nila sa classroom, nakasalubong niya ang kanilang dean na si Dean Hipolito. Dean Hipolito, Yes, Miss Cristobal? tungkol po sa nangyaring pagpatay sa kaibigan ko. Ano pong magiging aksyon ng university? May lead na po ba kung sinong pumatay kay Emily? Miss Cristobal, nakikipag-cooperate na ang university sa mga pulis. Sila na ang bahala tungkol dyan. Maiwan na kita dahil marami pa akong kailangang asikasuhin. Pero, Dean, Pasensya na, Miss Cristobal. Pero marami pa talaga akong dapat gawin. Saka na lang tayo mag-usap kapag maayos na lahat. nagmamadali siyang umalis. Pero bakit parang balisa siya? Teka, si James, mabuti naman narito siya. Lalapitan ko siya. James? Rosemary, ikaw pala. Bakit narito ka? Hindi mo ba alam ang nangyari kay Emily? Sa girlfriend mo? Alam ko na. Nakita ko kanina ang bangkay niya. Sino daw ang may gawa? May alam ka ba, James? Wala akong alam. Imposibleng wala kang alam. Kayo ang palaging magkasama. Hindi ko nga alam. Wala akong alam kaya pwede ba tigilan mo ko? Paano walang alam, James? Boyfriend ka niya. At bakit parang wala lang sa'yo ang pagkamatay niya? Rosemary, tama na. Dahil wala ka makukuhang sagot sa akin. Wala. James! Hayaan mo na ako, Rosemary. Gusto kong mapag-isa. Please. Wala ka man lang bang balak na puntahan si Emily sa morgue? Hindi mo man lang ba kakausapin ng mga pulis? Maiwan na kita. James! James, sandali! James! Naguguluhan at naiinis si Rosemary.
Sa tila kawalan ng interes ni James sa nangyari kay Emily, mabigat ang katawan niya nang maupo sa kanyang assignment set. At muling nilingon si James sa kasalukuyang tulala. Nakatingin lamang sa labas ng bintana at nakahalukip-kip. Muling umagos ang luha sa mga mata ni Rosemary dahil sa awa at paghihinagpis sa pagkawala ni Emily. Lumipas ang mga araw mula nang matagpuan ang bangkay ni Emily, ngunit wala pa ring balita si Rosemary tungkol sa kaso. Kaya naman, nag-self-investigate siya tungkol sa nangyari kay Emily. Ayon sa mga nakakita kay Emily ng araw na yon, kasalukuyan silang magkasama ni James sa cafeteria habang nag-snack. Kung ganun, imposibleng wala siyang alam. Dahil siyang huling kasama bago nangyari yun. Rosemary, alam kong masakit sa'yong nangyari kay Emily. Sobra, Seth. Kailangang magbayad ng kung sino man ang may gawa nito sa kanya. Ginagawa na ng mga pulis ang investigasyon. Hindi ka na dapat nakikialam pa. Hindi pwede, Seth. Ang bagal umusad ang investigasyon nila. Kailangan kong mag-set up upang malaman kung ano talagang nangyari. Naiintindihan ko ang punto mo. Pero, alalahanin mo rin na malapit ng prelims natin. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Ay, dapat mag-aral ka pa. Bumababa ang grades mo sa ibang subjects. Hindi. Kailangan kong malaman kung ano talagang totoo sa pagkamatay niya. Kay James ako magsisimula. Rose, it's not your job. Kaya please, hayaan mo na ang mga pulis na mag-resolve ng kasong ito. Kailangan mo mag-focus sa pag-aaral mo. Salamat sa pagpapaalala mo, Seth. Pero kailangan kong matulungan si Emily upang makuha niyang ustisya na para sa kanya. Naiintindihan ko. At yun ang ginagawa ng mga pulis ngayon, Rosemary. Tinututukan nilang maigi ang kaso dahil marami ng mga tao ang nakakaramdam ng takot dahil sa mga nangyayari. Dapat lang, Seth. Dahil hindi deserve ni Emily ang nangyari sa kanya. Hindi nakinig si Rosemary kay Seth. Patuloy pa rin ang kanyang pag-iimbestiga sa mga nangyari kay Emily. Isang araw, sinundan niya si James sa part-time job nito sa isang fast food chain. Napansin kasi niyan tila balisa ito at palaging palingon-lingon sa paligid. Tumambay si Rosemary sa naturang lugar at hinintay na matapos ang shift ni James. Halos 5 oras din ang kanyang hinintay. Nang makita niyang palabas na ng fast food chain si James, isang sasakyan ang huminto sa harapan nito. Hindi niya matukoy kung sino ang nasa loob dahil fully tinted ang mga salamin ng sasakyan. Napabuntong hininga si Rosemary sa mga oras na yun. Lalo siyang nakumbinsi. May alam nga si James tungkol sa pagkamatay ng girlfriend nitong si Emily. Kaya naman, nang sumunod na mga araw, muling nilapitan ni Rosemary si James upang kausapin. James! Sandali lang! Ano bang kailangan mo, Rosemary? Kailangan nating mag-usap Tungkol saan? tungkol sa nangyari kay Emily. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong alam sa pagkamatay niya. Wala nga ba talaga? Bakit ka ba laging umiiwas? Pinagbibintangan mo ba ako? Bakit may itinatago ka ba? May alam ka ba? Wala akong alam. Kaya nga pwede ba, Rosemary? Tigilan mo na ako. Nagluluksa din akong katulad mo. Nagluluksa ka. Pero bakit parang wala kang interes na alamin kung ano talagang nangyari sa kanya, James? Dahil ba may alam ka at itinatago mo lang? Ikaw ang huling taong kasama niya bago siya pinatay. Are you accusing me of murdering my own girlfriend? Marahil oo, pinagbibintangan kita.
Dahil wala akong nakikita na kahit anong interes mula sa'yo tungkol sa kaso ng girlfriend mo. Ikaw dapat ang nangungunang maghanap ng katotohanan. Pero parang wala lang sa'yo ang lahat. How could you? Wala kang alam. Wala kang alam, Rosemary. Kaya wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Then sabihin mo para maintindihan ko. I'm sorry. Pero kailangan ko pang mag-review para sa nalalapit na exam. Palagi kang ganyan, James. Palagi kang umiiwas. Hindi mo ako sinasagot ng diretso. Dahil wala naman ako kailangan sagutin. Marami! Ikaw ang boyfriend niya. Imposibleng wala kang alam sa whereabouts niya. Rosemary, ang kulit mo. Sinabi ko nang wala. Bakit parang wala kang interes sa kaso? Hindi ka rin nakikipag-ugnayan sa mga pulis. Bakit ko gagawin yun? Wala naman ako matinong masasabi sa kanila. Dahil wala akong alam. James naman! Kagaya ng sinabi ko kanina, aalis na ako dahil magre-review ako. Napailamos na lamang sa galit at pagkadismaya si Rosemary dahil wala siyang nakuhang matinong sagot kay James. Sinundan na lamang niya ito ng tingin habang tinatahak nito ang daan patungo sa library. May ilang estudyante rin ang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Nakakaagaw pansin kasi ang kanyang pag-iyak, ngunit wala siyang pakialam. Gusto lamang niyang ilabas ang kanyang sama ng loob. Kinabukasan, ramdam ni Rosemary ang pag-iwas sa kanya ni James. Lalong nagpatindi na kanyang pagdududa sa lalaki. Kaya naman, sa mga sumunod na araw, nagpasya si Rosemary na magtungo sa police station. Kaibigan ka ni Miss Emily Toledo? Opo, magkaklase din po kami. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, Miss Cristobal? Gusto ko po sanang malaman ang tungkol sa kaso ng kaibigan ko. May lead na po ba kayo? Kung sinong pumatay sa kanya? Sa ngayon, wala pa. Under investigation pa rin ang kaso ng pagkamatay ni Miss Toledo. We're currently gathering evidence we found at the crime scene. Ganyan po ba, sir? Makakatulong po ba kung sabihin ko sa inyo na may boyfriend si Emily? It depends, Miss Cristobal. But go ahead. May long-time boyfriend po si Emily. James Cuenca ang pangalan. Noong araw na natagpo ang patay si Emily, kinausap ko po siya. Pero parang wala siyang interes sa nangyari sa girlfriend niya. Sa mga nakarang araw din po, tila palagi siyang balisa. At ayaw na pag-usapan ng tungkol kay Emily. May nakapagsabi rin po sa akin na siya ang huling kasama ni Emily bago siya natagpo ang patay. Salamat sa impormasyon, Miss Cristobal. Makakatulong po ba ito sa investigasyon ninyo? Sisiguraduhin naming maiimbestigahan ng mabuti ang lahat ng posibleng lead. Kabilang si James Cuenca. Mahalaga ang inyong mga obserbasyon para sa kaso. Gusto ko kasi talagang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kaibigan ko. Patuloy ang aming pag-iimbestiga at gagawin namin ang aming makakaya para matunto ng katotohanan. Inspector, hindi ako titigil hanggat hindi nalalantad ang buong katotohanan. Kami rin, Miss Cristobal. Isa itong kagilagilalas na krimen na dapat tutukan at tuldukan. Alam ko may tinatago si James at gagawin ko ang lahat para makuha ang hustisya na para kay Emily. Kaya please po, gawin niyo din po ang lahat. Makakaasa ka na gagawin namin ang lahat upang agarang mabigyan ng hustisya ang nangyaring krimen kay Miss Toledo. Maraming salamat po, sir. Pagkagaling ni Rosemary sa police station, dumiretso na siya sa kanyang panghapong klase. Nasa isip niya ang pag-asa na iimbestigahan ng mga pulis si James upang malaman kung may kinalaman nga ito sa pagkamatay ni Emily. Samantala,
Sa boarding house naman ni James, bigla na lang may dalawang pulis na lumapit sa kanya at sinabing inaanyayaan siya sa presinto para sa ilang mga katanungan. Wala nang nagawa si James kundi sumama na lang sa presinto. Inspector, hindi ko po maintindihan. Bakit niyo po ako dinala dito sa presinto? Mr. Cuenca, may mga kaunting katanungan lang kami sa'yo. Tungkol po saan? Tungkol sa kaso ni Miss Emily Toledo. Napag-alaman namin na ikaw pala ang boyfriend ng pinaslang na biktima. May nagsabi rin sa amin na ikaw ang huling nakasama ni Miss Toledo noong araw bago siya pinatay. Ako? Hindi ako may kasalanan, sir. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Emily. Mahal ko siya. Kaya ka nga namin ipinatawag, Mr. Cuenca, upang sagutin ang mga katanungan namin sa'yo tungkol sa pagkamatay ng girlfriend mo. Hindi ko po siya pinatay. Hindi ko rin alam kung sino ang may gawa nun. Gusto ko rin malaman ang totoo, sir. Pero magkasama kayo noong araw bago siya pinatay, hindi ba? Oo, magkasama kami nung araw yun. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ako yung may kasalanan. Mahal na mahal ko po si Emily. Hindi ko po siya sasaktan kailanman. Bakit parang ako ang hinuhusgahan ninyo? Hindi akong pumatay sa kanya. Mr. Cuenca, hindi ka naman namin hinuhusgahan. Ginagawa namin ito upang siyasatin kung ano talagang nangyari sa iyong girlfriend. Ngayon, pwede mo bang ikwento sa amin na nangyari nung araw na huli kayong nagkasama ng biktima? Mansari po namin nung araw na yun eh. Napag-usapan namin na magkita kami sa soccer field. Pero sa huli, si Emily po ang nasunod at sinabi sa cafeteria na lang po kami magkita. Pagkatapos po noon, kumain po kami ng snack. Bigla pong may nag-text sa kanya. Iniwan niya ako. Mula noon, hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari. Pero ayon sa aming source, sabay kayong umalis ng cafeteria. Ha? Mr. Cuenca? Hindi ko po alam. Hindi ko po maalala. Basta natatandaan ko lang po umalis si Emily. Siguro nga magkasunod lang kami ng umalis. Nakaligtaan ko lang ho. Iba ang magkasunod sa magkasabay. Akala ko ba hindi niyo ko pinagbibintangan? Hindi nga. Ako'y nagtatanong lang, Mr. Cuenca. Sir, wala akong kinalaman sa nangyari kay Emily. Mr. Cuenca, lumabas na ang resulta ng autopsy sa pagkamatay ng girlfriend mo. Ang cause of death? Asphyxiation dahil sa pagsakal. At may multiple stab wounds din siya. Rape with homicide ang kaso natin dito, Mr. Cuenca. Sir, wala nga akong kinalaman sa pagkamatay ni Emily. Hindi ko pa magagawin saktan yung girlfriend ko. Mr. Cuenca, base sa autopsy report, ang time of death ni Emily ay around 1 a.m. Pero sa statement mo, umuwi ka sa bahay nyo ng 3 a.m. So, meron kang 2-hour window na hindi mo ma-account. Can you clearly tell us kung saan ka talaga nang galing between 1 a.m. and 3 a.m.? Meron ka bang solid alibi o witness na makakapag-confirm ng whereabouts mo during that critical time? Kasama ko po mga kaibigan ko. Sorry sir, nalito lang ako sa oras. Hindi ko namamalaya na mali yung unang oras na sinabi ko sa inyo. Pwede mo bang sabihin sa amin kung sino-sino ang mga kaibigang tinutukoy mo, Mr. Cuenca? Si Dindo po. Bakit niyo po kailangan itanong, Inspector? Tulad po ng sinabi ko sa inyo,
Wala akong kinalaman sa pagkapatay ni Emily. Malinis po ang konsensya ko. Dahil parte ito ng investigasyon namin, Mr. Cuenca. Kaya makipag-cooperate ka na lang. Pagkatapos ng investigation, umalis na si James sa presinto. Ngunit hinabol siya ni Inspector Torre. May dalang matinding pagdududang tingin. Sa isip ng inspector, may mga lapse holes sa mga pahayag ng pinata. Subalit, hindi niya ito maaring arestuhin dahil wala pang sulitong ebidensya laban kay James. Kaya naman, muli siyang kumilos upang alamin ang buong katotohanan kung may kinalaman nga ba ang kanilang person of interest sa kaso na si James. Samantala, tinawagan ni Rosemary sa Inspector Torre upang humingi ng update tungkol sa nangyaring investigasyon kay James. Ayon sa Inspector, pinakawalan muna nila si James dahil wala pa silang sapat na probable cause para i-detain siya. Kinabukasan, sa universidad, nakita ni Rosemary si James na nagmamadaling lumabas ng gate. Kaya kaagad niya itong sinundan. Ayun, bumaba siya ng motorsiklo niya. Teka, huminto siya sa harapan ng isang itim na van. Fully tinted ang mga bintana, kaya hindi ko makita kung sinong nasa loob. Teka, susundan ko sila. Manong, pwedeng sundan niyo po yung van na yun? Pakibilisin lang po. Muling sinundan ni Rosemary ang van na sinasakyan ni James. Determinado siyang malaman kung saan tutungo ang lalaki at kung sino ang mga sakay ng naturang van. Ilang sandali pa huminto ang van sa isang kilalang private Chinese restaurant. Kunot ang noo ni Rosemary nang makita ang taong kasama ni James na bumaba sa sasakyan. Ilang sandali rin siyang naghintay sa paglabas ng mga ito mula sa restaurant. Ngunit sa kasamang palad, kinailangan niyang umalis dahil may major subject siyang kailangang pasukan. Pagkarating niya sa universidad, nang makarating siya sa kanyang classroom, agad siyang napansin ng pinsan niyang si Sed dahil sa kanyang pagkabalisa. Ayos ka lang ba, Rosemary? Ha? Oo, ayos lang ako. Ay, huwag ka na ngang magsinungaling. Kilalang kilala kita. At alam kong hindi ka okay. Seth, Oh, kanina kasi, sinundan ko si James. Rose, bakit mo naman ginawa yun? Makinig ka na muna, ha? Kanina, sinundan ko siya dahil nakita ko siyang nagmamadaling lumabas ng gate. Tapos, nakita ko siyang sumakay sa isang van. Kaya sinundan ko ulit siya. At alam mo ba kung sinong iba pang sakay ng van? Rose, malamang hindi. Si Dean Hippolito. Okay. Anong okay? Okay, kasi unang-una, wala namang masama kung magkasama sila, di ba? Kasi scholar ni Dean Hippolito si James, remember? Oo nga pala. Oh, kita mo na. Masyado ka kasing nakafocus dyan sa kaso ni Emily. Hay nako, Rose. Naiintindihan ko na gusto mong mabigyan siya ng hustisya. Pero, hayaan mo naman sana mga pulis kasi gawain nila yun. Trabaho nila yun. Gusto ko lang naman makatulong. At isa pa, ang weird ng ikinikilos na James lately.
Parang wala siyang interes sa kaso ni Emily. Kayong boyfriend siya nito. Ay, naku naman, Rose. Marahil naman, nagluluksa lang si James. Iba-iba naman ang coping mechanism ng mga tao, no? Hindi, Sed. Iba ang pakiramdam ko. Alam kong may alam si James. Malakas ang kutob ko. Napailing na lamang si Sed dahil sa tinura ni Rosemary. Hindi lingid sa kanya na malapit talagang pinsan niya sa kaibigan nitong si Emily. Sa kabilang banda, pagkatapos ng kanilang klase ng hapon na yun, sabay silang lumabas ng gate ni Rosemary. Pero bahagyang siniko ni Sed si Rosemary nang mapansin niyang magkasama si Din Hipolito at James na kaagad namang nakaagaw ng pansin ni Rosemary. Diba? Sabi ko sa iyo eh. Palagi talaga silang magkasama. Hindi naman sila dating ganyan noon. Sa bagay may point ka. At parang may malalim din silang pinag-uusapan, Rosemary. At aalamin ko kung ano yun. Sasamahan na kita. Huwag na. Baka kung mapahama ka pa eh. At ikaw, paano kung mapahama ka rin? Halika na nga, sundan na lang natin sila. Mukhang aalis na sila, oh. Sige, tayo na. Sinundan na magpinsan si Din Hipolito at James. Tumungo ang mga ito sa abandonadong building na siyang ipinagtaka naman nilang dalawa dahil katabi ng building na yon ang gusali kung saan natagpo ang patay si Emily. Pumasok si Din Hipolito at James sa gibang silid at kaagad naman silang nagtagong magpinsan. Nang mapansin ito, lumingalinga sa paligid si Din Hipolito. Lalapitan ko ang silid na pinasukan nila. Ha? Naku, wag na, Rose. Baka kung makita ka pa nila. Sed, kailangan kong marinig kung ano ang pinag-uusapan nila. Kung bakit kailangan dito pa sila mag-usap. Sige, pero mag-iingat ka, ha? Hindi nila pwedeng malaman na sinundan natin sila. Sige, dito ka lang ha. Okay, sige, dito lang ako. Uy, mag-iingat ka, ha? Oo, mag-iingat ako. Dahan-dahang lumapit si Rosemary sa kinaroroonan nila Hipolito. Mabagal ang bawat kilos niya at dahan-dahan ang pag-apak sa mga nagkalat na grapa at mga tuyong dahon. Sinikap niyang huwag makalikha ng kahit konting ingay na ikagagambala sa dalawa. Nang tuluyan na siyang makalapit sa silid, patago siyang sumilip sa loob. Kitang-kita niyang nakatalungko si James habang hawak ang ulo nito at nakayuko. Yumugyog din ang balikat nito na parang umiiyak. Si Din Hipolito naman nakatayo habang ang mga kamay nakalagay sa magkabilang bewang. Madilim ang anyo. May sinasabi kay James, ngunit hindi iyon maunawaan ni Rosemary dahil hindi niya masyadong narinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Kaya naman, bahagya pa siyang lumapit upang kahit paano may marinig siya sa pinagtatalunan ng dalawa. Ayusin mo yan! Kung ayaw mo mapahamak tayo! Wala akong kasalanan. Ikaw may kasalanan. At ako pa talaga ang sinisisi mo. Ginawa ko lang naman kung anong dapat. Hindi na kaya ng konsensya ko. Ayoko na. Hindi niya ako pinatatahimik. Kasalanan mo ang lahat ng to. Huwag mo akong sisiin. Tandaan mo to. Hindi dapat lumitaw ang pangalan ko dito. Sisiin mo ang sarili mo at hindi ako, James. Ikaw ang dahilan ng nangyari kay Emily. Hindi. Palabas na siya ng silid. Kailangan ko makapagtako. Hindi niya ako dapat na makita. Umayos ka, James. Wala akong kasalanan. Nakaalis na si Din Hipolito. Anong sinasabi niyang ayusin ni James? At sinong may kasalanan? Bakit parang pareho silang nagtuturuan? Kung ganon, tama ang hinala ko.
May koneksyon nga silang dalawa sa pagkamatay ni Emily. Rosemary! Halika na! Umalis na tayo dito! Sed, may tinatago silang dalawa. Meron. Naku, saka na natin alamin kung ano yun. Ang importante, makaalis na tayo dito. May tao ba dyan? Tama ka. Tayo na. Sige, tara na! Sino nandyan? Sumagot ka! Nagmamadaling umalis ang magpinsan sa abandonadong building bago pa man sila makita ni James. Pagka-uwi ni Rosemary sa kanyang bahay, hindi mawala sa kanyang isipan ang kanyang narinig sa abandonadong gusali. Hindi man iyon malinaw sa kanya, isa lang ang nasisiguro niya, si Emily ang pinag-uusapan ng dalawa. At may koneksyon si James at Hipolito sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Emily. Kaya naman, kinagabihan, pinuntahan ni Rosemary si James sa tinitirhan nito. Nasa labas pa lamang siya ng pinto, narinig niya na ang mga sigaw ni James at malinaw na malinaw sa kanya ang mga sinabi nito. Binabanggit ang pangalan ni Emily. Tama na! Patahimikin mo na ako, Emily! Patahimikin mo na ako! Raula! Sinasabi ko na nga ba? May alam si James. Nabuksan ko ang pinto. Ayoko na! Sinasabi ko na nga ba? Tamang hinala ko. May alam ka sa pagkamatay ni Emily. Rosemary? Sumagot ka! Ano ang kinalaman ninyo ni Den Hipolito sa pagkamatay ni Emily? Huwag kang umiyak, James. Sagutin mo ang tanong ko! Inaami ko. May alam ako. Bakit inilihim mo? Bakit? Natatakot ako, Rosemary. Girlfriend mo si Emily. Bakit mo siya pinatay? Hindi ko siya pinatay. God knows na hindi ko kaya pumatay ng tao. Lalo na si Emily. Kung ganon, sinong pumatay sa kanya? Sino? Si Den Hipolito. Ano? Si Den Hipolito pumatay sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa mga pulis? Bakit nagsawalang kibo ka? Wala ba talagang halaga sa'yo si Emily? Mahalaga siya sa akin. Pero may mga bagay na kinatatakutan kong mangyari. Mas inuna mo pa talagang takot mo kaysa bigyan ng hustisya ang kaibigan ko. Kayong alam mo naman pala, simula pa lang kung sinong pumatay sa kanya. Rosemary, natatakot ako. Tinakot ako ni Den Hipolito na papatay niya ako at ang lola ko. Marami kang pagkakataon na pwedeng sabihin sa mga pulis ang lahat. Pero pinili mong wag gawin! May relasyon sila! Ano? Si Emily at si Den Hipolito. May relasyon sila. Nagsisinungaling ka. Hindi totoo yan! Totoo! Natuklasan ko yun at nag-away kami ni Emily. Sa galit ko, kinupronta ko si Den Hipolito. Tinakot ko siya na isisiwalat ko ang relasyon nila ni Emily. At anong nangyari? Bakit niya pinatay si Emily? Upang pagtakpan ng kababuyan at ang reputasyon niya. Pinatay niya si Emily upang takutin na huwag isisiwalat ang lihim nilang relasyon. Diyos ko, Ako, Rose, nandun ako. Pero wala akong nagawa. Ikilapos niya ako. Ginahasa niya at pinahirapan si Emily sa harapan ko. Napakalupit nila. Pagkatapos kasain at pahirapan ni din si Emily, nilaslas niya ang liig dito sa harapan ko. Paulit-ulit niyang sinasaksak si Emily hanggang sa mamatay siya.
Tapos nilapitan niya ako. Tinakot niya ako kapag nagsumbong ako. Papatay niya ako at si Lola. Sabi niya walang maniniwala sa akin. Kaya wala akong ibang magawa, Rose, kundi ang manahimik na lang. Tuwag ka, James! Mas pinili mong maging bagang buntot mo kaysa panindigan kung ano ang katotohanan. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa. Rose, wag. Kung mahal mo ang pamilya mo, huwag kang gagawa ng ikapapaamak nila. Huwag mo akong igaya sa'yo na isang tuwag. Rose, bumalik ka dito! Rosemary! Dinig ni Rosemary ang boses ni James na tumatawag sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Nagmamadali siyang umalis sa tinitira nito at umuwi sa kanilang bahay. Balak sana niyang tawagan sa Inspector Torre, ngunit sumagi sa isipan niya ang sinabi ni James. Kaya naman, kinabukasan, kinausap niya ang kanyang pinsang si Sed at ibinahagi ang kanyang natuklasan. Diyos ko! Hindi ko lubos maisip na may relasyon sila. I mean, kilala si Din Hipolito na dedicated at devoted sa kanyang asawa at anak. Isusuplong ko siya, Seth. Rose, wala kang ebidensya. Hindi ka pwedeng magsuplong lang ng basta. Pero inamin na mismo sa akin ni James. Oo na, sige na, inamin nga niya sa'yo. Pero wala ka namang ebidensya na magpapatunay na umamin nga siya sa'yo. Paano kung baliktarin ka niya? Sa'yo na mismo nang galing, natakot siya kay Dean. Pero, anong gagawin ko, Seth? Hindi pwedeng magsawalang kibo na lamang ako. Kailangang makumbinsi mo si James na umamin sa mga pulis. Lalo pat siya ang person of interest. Yun ang maaari mong gawin. Pero takot nga siya. Rose, kahit sino naman matatakot. Hindi basta-bastang krimen lang ang nangyayari. Lalo pat sangkot pa siya. Kahit hindi siya kabilang sa pumatay kay Emily. Pero nandun siya at nakita niya kung paano pinatay si Emily. Kawawa naman ang kaibigan ko. Matamlay si Rosemary nang pumasok sila sa kanilang classroom. Lalo siyang nawala ng gana, nainis, nang makita si Din Hipolito sa hallway habang kausap ang ilang mga professor. Gusto sana siyang sugurin ni Rosemary dahil sa matinding galit, ngunit agad siyang pinigilan ng pinsan niyang si Sed. Kinahapunan, habang naghihintay ng jeep pa uwi, namataan ni Rosemary si James palabas ng gate, kaya dali-dali niya itong nilapitan. James? Rosemary, pakiusap. Layuan mo na At ako. bakit? Natatakot ka? Ayoko madami ka sa gulo. Maraming mata si Din Hipolito. Kung isinuplong mo na sana siya sa mga pulis, di tapos na sana ang suliranin natin. Pakiusap. Gusto ko makapag-isip na maayos. Huwag mo muna akong guluhin. Pakiusap din, James. Sabihin mo sa mga pulis ang totoo. Hindi ganun kadali yun, Rosemary. Alam kong hindi madali. Pero sa inyong dalawa ni Emily, mas mahirap ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga hayop na yan. Isa lang ang hinihingi ko sa'yo, James. Hustisya. Rosemary, wala kang alam kung gaano katindi ng pinagdaanan ko sa bawat araw. Dahil dala-dala ko ang bigat ng dulot ng pagkamatay niya. Kung ganon, magsalita ka na para patahimikin ka na ng konsensya mo. Iniwanan ni Rosemary si James habang ito naman ay nananatiling tulala. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya, galit at matinding pagkadismaya dahil pakiramdam niya wala talagang balak si James na magsalita tungkol sa nangyari kay Emily. Tila nais nitong ilihim ang katotohanan. Lumipas ang mga araw, ngunit nanatiling tahimik si James, bagay na lalo pang ikinagalit ni Rosemary.
Ilang beses niya rin itong sinubukang kausapin, ngunit patuloy siyang iniiwasan ni James. Isang araw, nagtaka si Rosemary nang bigla siyang ipatawag ng dean sa office. Miss Cristobal, maupo ka. Bakit niyo po ako pinatawag, Dean Hipolito? Dahil gusto kong pag-usapan natin ang performance mo this semester. Maayos naman po ang performance ko Miss Cristobal, alam mong hindi totoo yan. May nakapagsabi sa akin na madalas ka raw lumiliban sa klase mo at nakikipagkita ka sa kaklase mong si Mr. Cuenca. Tungkol ho ba ito sa performance ko this sem? Oo naman. Bakit? May iba ka pa bang naiisip na dahilan? Wala na ho. Miss Cristobal, layuan mo sana si Mr. Cuenca. At bakit ko naman po gagawin yon? Kasi, he's a troubled person. Hindi siya makakabuti sa'yo, lalo na sa pag-aaral mo. Kung ganon, bakit ako po yung pinatawag mo at hindi si James? Gayong siya pala yung may problema at hindi ako. May point ka. Pero sa tingin mo ba, makikinig sa'kin ang mga katulad ni James? Kaya ikaw ang pinatawag ko, Rosemary. Dahil concern ako sa'yo. At bilang din ninyo dito sa kolehiyo, itinuturing ko kayong parang mga anak. Handa akong tumulong at umagapay sa inyo, lalo na kapag naliligaw kayo ng landas. Hindi po kaya mas mabuting tutukan ninyong lutasin ang tungkol sa kaso ni Emily Toledo? Ha? Dean, kung wala na po kayong sasabihin pa, gusto ko na po sanang umalis. May kailangan pa po kasi akong i-review sa isang major subject ko. Nanginginig sa galit ang kalooban ni Rosemary. Lihim na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Gustong-gusto niyang sumbatan si Dean Hipolito, ngunit pinilit niyang maging kalmado kahit pakiramdam niya sasabog na siya. Pagkalabas niya ng Dean office, agad siyang sinalubong ng pinsan niyang si Sed. Magkasama silang pumunta sa soccer field. Doon niya ikunento kung bakit siya ipinatawag ni Dean Hipolito. Masama ang kutob ko, Rosemary. Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya nakukutuban na ni Dean Hipolito na meron ka ng alam? Hindi ko alam. Pero yung mga tingin niya sa akin kanina, malalim at tila ng aarok. Mas kailangan mo mag-ingat. Delikadong tao si Dean. At nakakalungkot man isipin pero meron siyang impluwensya. Kailangan, kung nais mo siyang mapabagsak, dapat makakuha ka ng pruweba. Sa James lang sana ang pag-asa natin. Pero walang bayagang kumag na yun. Hindi mo masisisi si James. Na-traumatized at takot din siya. At natatakot siya sa mga aring mangyari sa lola niya. Pero paano naman ang nangyari kay Emily? May pamilya din siya, Seth. Hanggang ngayon nagluluksa pa rin sila. Hindi ko rin alam, Rose. Ang masasabi ko lang sa ngayon ay mag-iingat ka. Dahil hindi basta-basta ang kalaban mo. Isa siyang maimpluwensyang tao. Napaisip si Rose sa mga sinabi ng kanyang pinsan. Sa totoo lang, gulong-gulo siya sa kung anong dapat niyang gawin. Natatakot din siyang sa maaring gawin sa kanya ni Dean Hipolito.
Pakiramdam niya, may kakaiba rito. Madilim ang aura. Tila hindi ito mapagkakatiwalaan. Makalipas ang ilang araw, isang balita ang kumalat sa kanilang ngayon. Sed, anong nangyayari? Bakit nagkakagulo sa bahay ni Tia Lucing? Rosemary, yung pinsan nating si Russell, patay na! Ano? Bakit? Kahapon, dapat nakauwi na siya dito sa baryo. Pero ang sabi ni Tia Lucing, hindi raw nakauwi si Russell. Kaya hinanap nila kagabi. Pagkatapos, natagpuan nila si Russell sa malapit sa gubat. Duguan at wala ng buhay. Nahanap na ba ang kriminal na may gawa ng kahayupang ito? Hindi pa. Nag-iimbestiga pa ang mga pulis. Rose, kawawa naman ang pinsan natin. Napakabata niya para mamatay. Magbabayad ang may gawa nito. Kailangang makulong siya at mabulok sa kulungan. Nagdadalamhati ang pamilya ni Rosemary dahil sa karumaldumal na krimeng sinapit ng kanilang pinsang si Russell. Habang nasa lamay, namataan ni Rose si Inspector Torre, kaya agad niya itong nilapitan upang makausap tungkol sa nangyari sa pinsan. Inspector, Miss Cristobal, nakikiramay ako sa nangyari sa iyong pinsan. maraming salamat. Marami ng mga kaso ng pagpatay dito sa lugar natin. May lead na ho ba kayo kung sino may gawa nito sa pinsan ko? Patuloy pa rin kami sa pag-iimbestiga. Inspector, ang paraan ng pagkamatay ng pinsan ko at ni Emily Toledo may pagkakatulad. Yun rin ang napansin namin. Marahil, iisa lang ang killer ng mga patayang ito. Dapat mahuli na natin kung sino man ang killer na yun. Marami na siyang pinaslang nang walang kalaban-laban. Ginagawa namin ang lahat upang matukoy kung sino talaga ang tao sa likod ng lahat ng patayang ito. Si James Cuenca, may alam siya, Inspector. Kailangan niyo siyang manmanan. Miss Cristobal, ginagawa na rin namin yan. At sa oras na malaman naming talagang may kinalaman siya, ako mismo ang dadampot sa kanya. Maraming salamat, Inspector. Hindi rin nagtagal sa Inspector Torre. Agad din itong umalis kasama ang mga kasamahan niya. Kinabukasan, nagulat si Rosemary nang dumating ang isang itim na sasakyan na may kargadang bulaklak para sa patay. Mula sa sasakyan, bumaba si Din Hipolito. Kaagad na naglingunan ang mga tao sa lamay dahil hindi inaasahan ang pagdating ng panauhin. Nang mamataan siya ni Din, agad siyang nilapitan nito na may kakaibang ngiti sa mga labi. Nakikiramay kami sa pagkamatay ng pinsan mo, Miss Cristobal. Nahuli na ba ang may gawa sa kanya ng karumal-dumal na krimeng ito? Hindi pa. Pero sisiguraduhin po namin din. Mahuhuli ang sino mang may sala sa pagkamatay niya. Ipagdarasal ko yan. Hayop ka. Kung hindi masamang pumatay, baka pinatay na kita. Miss Cristobal, saan ba namin pwedeng ipwesto ang bulaklak ng patay na dala namin? Kahit dito na lang ho sa labas. Puno na kasi sa loob. Wala nang espasyo para sa bulaklak na dala ninyo. Sayang naman. Mamahaling bulaklak pa naman ang dala ko. Tapos, mukhang mababasa lamang ng ulan. Maiwan ko na ho kayo. Marami pa ho akong dapat asikasuhin. Nagpupuyo sa galit si Rosemary. Madilim ang kanyang mga mata habang sinusundan ng tingin si Din Hipolito. Ngayon ay kinakausap ang kanyang tiyahin na umiiyak para itong maamong tupa. Madali nitong namamanipula ang mga tao sa paligid pero alam ni Rosemary
na peke ang lahat ng kabutihang ipinapakita nito. Kinabukasan, pumasok na uli sa universidad sina Rosemary at ang pinsan niyang si Sed. Habang nasa hallway, laking gulat ni Rosemary nang bigla siyang lapitan ni James. Ilang linggo na rin nang iwanan niya ang lalaki, kaya't hindi niya inaasahan ang biglaang pakikipagharap nito. Rosemary, pwede ba kitang makausap? Himala yata, James. May lakas ng loob kang harapin ako ngayon. Alam ko, ilang beses kitang iniwasan. Pero sana, maunawaan mo ko kung saan ako nanggaling. Anong kailangan mo ngayon? Handa na ako. Ano? Hindi na ako natatakot. Lalaban ako. Lalaban tayo. Handa na ako magsalita. Sasabihin ko na sa mga pulis ang nalalaman ko tungkol sa pagkamatay ni Emily. Talaga? James, maraming salamat. Dahil alam ko, hindi titigil si Din Hipolito. Ang pinsan mo. Si Russell? Bakit? May alam ka ba kung sinong pumatay sa kanya? Kutob ko lang. Pero ang uri ng pagpatay, parehong pareho kay Emily. Ibig mong sabihin, maaaring si Dinang... May posibilidad. Siya lang naman ang kilala kong makagagawa ng ganitong klaseng krimen. Kung ganon, kailangan natin siyang isuplong kaagad, James. Ngayong darating na weekend, samahan mo ko. Pupunta ako sa presinto. Sige, focus na muna tayo sa exam natin ngayong weekdays. Mauna na ako sa'yo, Rosemary. Baka may makakita pa sa atin na nag-uusap uli. Sige. James, Bakit? maraming salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Nung ko pa dapat ito ginawa, hindi ko na dapat pinatagal pa. Ang mahalaga, handa ka nang itama ngayon ang pagkukulang mo. Nang umalis si James, hindi maitago ni Rosemary ang saya sa kanyang muka. Pagkapasok niya sa kanilang classroom, agad nitong napansin ni Sed. Kaagad naman na nagtanong ang kanyang pinsan kung kumusta ang kanilang pag-uusap ni James. Ngunit naputol ang usapan nang pumasok ang kanilang professor. Kaya naman, pagkatapos ng klase, agad na muling nagtanong si Sed sa kanya. Ang ibig mong sabihin, maaaring may kinalaman si Din Hipolito sa pagkamatay ni Russell? Iyon ang hinala ni James. Hindi kaya isang warning sign ng pangyayaring ito, Rosemary? Anong ibig mong sabihin, Seth? Marahil, naghihinala na si Dean na may alam ka, na may sinabi sa'yo si James. At bilang warning, pinatay niya si Russell. Hayop siya. Kung ganun, mas kinakailangan niya magbayad sa mga kahayupan niya. Kailangan ninyo ni James na maisuplong siya kaagad para managot siya sa lahat na kawalang hiya ang ginawa niya. Gagawin namin yan, Seth. Sasamahan ko si James ngayong darating na weekend sa presinto. Ay, sana mahuli kaagad si Din Hipolito para matapos ng kasamaan niya. Mangyayari yan, Seth. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sabado ng gabi, tulad ng napag-usapan ni na James at Rosemary, mag-aalas 7 ng gabi nang sunduin siya ng pinata sa kanilang bahay upang magtungo sa presinto. Sakay ng motorsiklo ni James, tinahak nila ang madilim na kalye ng Baryo Banaag. Pagsapit nila sa masukal at madilim na bahagi ng kalsada, bigla na lamang may humarang sa kanilang daraanan. Kaagad na bumalot ang kakaibang kaba sa kanilang katawan. James,
May mga sasakyang humarang sa atin. Hindi magandang kutob ko, Rosemary. Magandang gabi sa inyong dalawa. Mukhang may pupuntahan kayo ah. Din, Hipolito. Bakit nyo kami hinaharang? Hindi nyo pwedeng gawin to sa amin. Alam ko ang plano niyong dalawa. At hindi ako tanga upang hayaan kayong magtagumpay. Walang hiya ka din. Pinatay mo ang kaibigan kong si Emily! Anak ka ng teteng, James. Hindi mo magawang pigilan ang kakatihan ng bunganga mo. Sinasabi ko na nga ba, ikinanta mo sa babaeng ito ang sikreto natin. Ikaw, huwag mo kong idadamay. Dahil hindi ako mamamatay taong katulad mo. Pinatay mo si Emily upang pagtakpan ng mga baho mo. At sa palagay mo, may maniniwala sa'yo kapag kumanta ka sa mga pulis? Wala! Dahil mas paniniwalaan nila ako kesa sa inyo. Kung ganun, bakit hindi mo kami hayaang pumunta sa presinto nang magkaalaman tayo? Damputin ang mga tarantadong yan! Dalhin sa hideout natin! Masusunod mo. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Bitiwan niyo siya! Ito sa'yo! Tumigil ka! James! James! Wala pa ni isang nabuhay matapos malaman ang sikreto ko. Itali ang ulupong na yan at ikarga sa sasakyan! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Sumama ka ng maayos! Tulong! Bilisan niyo ang pagkarga sa mga yan sa sasakyan! Bago pa tayo makaagaw ng pansin! Kahit anong pagpupumiglas ni na Rose at James, wala silang nagawa laban sa mga tauhan ni Hipolito. Sa pilitan silang isinakay sa sasakyan at nilagyan ng piring ang kanilang mga mata. Samantala, kinabukasan, pumunta ang ina ni Rosemary sa bahay ng pinsan nitong si Sed. Umiiyak siya habang tinatanong si Sed kung may alam ito kung saan pumunta si Rosemary dahil nawawala raw ito. Kaagad namang nakaramdam ng kaba si Sed nang maalala ang sinabi ng kanyang pinsan. Napupunta ito at si James sa presinto upang isiwalat ang nalalaman nito tungkol sa kaso ni Emily. Samantala, sa hideout ni Hipolito, patuloy na nag-iisip ng paraan sina James at Rosemary upang makatakas. Mahigpit ang pagkakatali nila sa akin. Hindi ko maigalaw-galaw mga kamay kong nakagapos. Ako rin. Pero dapat makalis tayo dito, Rosemary. Dahil kung hindi tayo aalis dito, hindi tayo kayang mabuhay ni Tin Hipolito. Tiyak napapatay niya tayo. Talagang natunugan nilang plano natin laban sa kanya. Marami siyang mga mata sa paligid. Hindi siya basta-basta nuutakan. Patawarin mo ko, Rosemary. Sana noong preliminary investigation pala, sinabi ko na kay Inspector Torre ay nalalaman ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, makatakas tayo dito upang makapagsumbong tayo sa mga pulis. Gising na pala ang mga bihag ko. Kumusta naman ang tulog ninyong dalawa? Gusto nyo ba ng kape? Demonyo ka! Pakawalan mo kami rito! Rosemary. Ayos ka lang ba? May kinikidnap ba na basta-basta na lang pinakakawalan? E di sana, kung ganun lang din naman pala, ay hindi na ako nagpakahirap na kidnapin kayo. Hayop ka! Wala kang awa. Anong gagawin mo sa amin, ha? Papatayin mo rin ba kami? Depende. Sa ngayon kasi, galit ako eh. Galit ako sa tarantadong to. James! Anong akala mo, James? Hahayaan na lang kita? Ako ang gumasto sa pag-aaral mo sa university. Inisponsoran kita bilang scholar ko. Tapos, gagaguhin mo lang ako.
Ano ka? Siniswerte? Ha? Ugh! Tama na! Huwag mo na siyang saktan! James, ayos ka lang ba? Sinipa ko siya ng 2 beses. Tapos, tatanungin mo kung ayos lang siya. Sira ba ang tuktok mo? Alam mo, ang dapat sa'yo, para maalog yung utak mo, sampalin ng ganito. Ugh! Huwag mo siya saktan! Ako na lang ang saktan mo! Pinakaayaw ko sa lahat ay yung mga bobo. Yung obvious na, magtatanong pa. Sa oras na makawala kami rito, sisiguraduhin ko mabubulo ka sa bilangguan! Yun ay kung makaalis pa kayo rito. Rosemary naman. Kaya ako nga kayo dinampot at dinala dito para pigilan yung bunganga nyo. Din, nangangako ako. Wala kaming pagsasabihan sa mga nalalaman namin. Pakawalan mo lang kami. James! Huli na, James. Ikinanta mo na eh. Mamayang gabi, pagbalik ko, iisipin ko kung anong magandang kamatayan ang ipapataw ko sa inyo. Maiwan ko muna kayong dalawa. Magmuni-muni muna kayo. James, ano yun? Bakit mo sinabi yun? Kailangan kumbinsin natin si Hipólito na hindi natin sasabihin sa mga pulis ang totoo upang pakawalan niya tayo. Reverse psychology, Rosemary. Yun ang ginawa ko. Pues hindi ko kaya maging plastic at magsinungaling sa harapan niya. Sa tingin mo ba, kapag namatay tayo pareho, may makakaalam pa ng totoo? Sisikapin nating makatakas, James. Kumuha tayo ng ibang paraan dahil hindi ko kaya makitang pagmumukha ng demonyong Hipólito na yan. Naawa si Rosemary sa kalagayan ni James. Nakabaluktot ito dahil sa sakit mula sa 2 beses na pagsipan ni Hipólito. Naiiyak ang dalaga sa pinaghalong takot at kaba. Naisin man niyang makatakas, hadlang sa kanila ang mga gapos at ang mga bantay ni Hipólito. Sa kabilang dako naman, dahil sa matinding pag-aalala, pumunta si Sed sa presinto upang alamin kung dumaan nga ba roon sina James at Rosemary. Doon ay naabutan sa Inspector Torre na halatang abala kung anuman ang tinatrabaho nito. Magandang araw sa iyo, Inspector. Magandang araw din, ma'am. Pwede ka bang malaman kung anong sadya mo? Kasi po yung pinsan ko pong si Rosemary Cristobal. Alam ko po na kilala niyo siya. Oo. Si Miss Cristobal. Kilalang kilala. Bakit po? Anong tungkol sa kanya? Umalis po kasi sila kagabi ni James Cuenca. Magtutungo daw po dito sa presinto. Pero hindi pa ho sila umuuwi hanggang ngayon. Ma'am. Duty po ako kagabi. Pero hindi sila pumunta rito. Ano ho? Diyos ko. Di kung ganun, nasa na sila? Ang mabuti po siguro, ma'am. Maupo ka muna. Salamat ho, Inspector. Naku, baka po may ginawa ng masama sa kanila si Dean Hipólito Rodriguez. Teka lang, ma'am. Hinay-hinay lang. Ano hong ibig mong sabihin? Anong kinalaman dito ni Dean Hipólito? Kasi ho, si James po kasi, yung boyfriend ni Emily Toledo. Inamin niya na po kasi kay Rosemary na si Dean Hipólito ang pumatay kay Emily. Ano? Sir, hanapin niyo po ang pinsan ko. Natatakot po ako eh. Baka po ano nang nangyari sa kanila. Sir, pakiusap. Nawala na po ako ng isang pinsan. Ayoko na pong pati si Rosemary mawala din. Umiiyak si Sed sa presinto, ngunit hindi pa 24 oras na nawawala si James at Rosemary. Hindi pa ito idinideklarang missing person ng mga otoridad. Samantala, sa Inspector Torre naman, palihim na sinundan si Dean Hipólito. Hindi niya kasi maaring basta na lamang arestuin ito kung wala naman siyang hawak na magpapatunay na may kinalaman nga ito sa mga krimeng nangyayari. Hanggang kailan natin sinamaman mo na ng taong yan? Hanggang makakuha tayo ng ebidensya
na siya nga ang nasa likod ng patayan sa bayang ito. Alam kong darating ang oras na matitimbog din natin yan. Naniniwala ka bang may kinalaman nga siya, Inspector? Hindi basta-basta mawawala ang person of interest natin at si Rosemary kung walang dumukot sa kanila. Ayun, mukhang paalis na ang sasakyan niya. Bilis, sundan natin! Areglado. Sa oras na mapatunayan nating may itinatago nga ang taong yan, sisiguraduhin nating hihimas siya ng malamig na rehas. Patuloy na sinundan ni na Inspector Torres si Din Hipolito, ngunit wala silang nakitang kakaiba dahil dumiretso ito ng uwi sa kanilang bahay pagkagaling nito sa universidad. Kinabukasan, muling bumalik si Sed sa presinto, nanghihingi ng kasagutan at tulong kay Inspector. Kitang-kita ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Hindi naglaon, dumating ang kapamilya ni James Cuenca at in-report na nawawala na rin ang kanilang anak. Kaagad namang kinausap ng Inspector ang mga ito upang panandaliang kumalma. Kumalma ho muna tayo. Ginagawa na po namin ang lahat upang mahanap ang mga kamag-anak ninyong nawawala. Inspector, please naman po. Nag-aalala na kami. Kasi baka kung may mangyari ng masama sa pinsan ko. Naiintindihan ko, Miss Doctolero. Pero kami na po ang bahala. Kapag nakakuha po kami ng lead, agad ho naming ipagbibigay alam sa inyong lahat. Inspector, si Din Hipolito ho. Malakas po ang kutob ko na meron po siyang kinalaman sa pagkawala ni James at ni Rosemary. Siya lang po ang may motibong dukutin sila. Ay, kagaya ng sinabi, Miss Doctolero, hindi tayo pwedeng basta-basta mandampot ng tao. May batas tayong sinusunod. Ganun lang po ba yun? Dahil ba maimpluwensya siya? Kaya siguro natatakot kayo sa kanya. Walang kinatatakutan ng batas, Miss Doctolero. Pero kailangan naming may makuhang patunay na siya nga ang dumukot sa pinsan mo. At yun ang ginagawa namin. Kailangang siyasatin naming mabuti ang lahat ng anggulo ng krimen upang matukoy ang tunay na may sala, upang usigin siya ng batas. Basta ho ako, sinasabi ko sa inyo ang nalalaman ko. Sa oras na may mangyaring masama sa pinsan ko, kayo talaga ang sisisihin ko. Marahas na napabuntong hininga si Inspector Torre. Gustong-gusto niyang sugurin at hulihin si Din Hipolito dahil may masamang kutob din siya. Sa naturang din, subalit kagaya ng sinabi niya, hindi niya iyon basta-basta magagawa kung wala siyang pinanghahawakang pruweba. Samantala, sa hideout ni Hipolito, umiiyak si Rosemary dahil sa kawalan ng pag-asa. Paano ba tayo makakatakas sa kadenang to? Huwag mong ubusin ang lakas mo, Rosemary. Habang nagtatagal tayo rito, mas lalong nanganganib ang buhay natin, James. Alam ko yun. Maswerte na lang tayo. Dahil hindi bumalik dito kagabi si Hipolito. Pero alam ko, ano mo oras ngayon babalik siya para patayin tayo. Hindi ako papayag na mapatay niya. Kailangang malaman ng lahat ang mga kahayupang ginagawa niya. Ipagdasal na lang natin, Rosemary, na makaalis tayo dito ng buhay. Oh, kumusta kayo, aking mga bihag? Mukhang nangihina kayo ah. Hindi ba kayo pinakain ng mga bantay ninyo? Din, pakawalan mo na kami. Pangako, walang makakalam ng lahat ng to. Hindi kami magsusumbo sa mga pulis. Alam mo, James, katulad ng sinabi ko, pinagkatiwalaan kita. Ginastosan bilang scholar ko. Pero tatraydorin mo rin lang pala ako. Dahil hindi siya kasing halang ng bituka mo. Rosemary. Sa totoo lang, matalino ka. Pero pakialamera ka. Alam mo, hindi ka na sana nadadamay dito eh. Kung hindi mo lang inudyokan itong gagong ito
na magsumbong sa mga pulis. Dahil nararapat ka lang na makulong. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na patatagalin pa ang paghihirap ninyong dalawa. Anong pinabalak niyong gawin sa amin? Tinatanong pa ba yan? Natural! Papatayin! Hindi! Pakawalan mo kami rito! Hayop ka! Bodong! Kunin ang motorsiklo nitong si James. Anong... Makinig kayong dalawa. Ganito ang laro natin. Maglalaro tayo ng karera para naman hindi boring ang kamatayan nyo. Hayop ka, Hipolito! James, dapat inalam mo muna yan bago mo ko kinalaban. Ngayon, balik tayo sa laro ng kamatayan ninyo. Ang gagawin nyo, sasakay kayo sa motorsiklo. Tapos, hahabulin namin kayo. At sa oras na mahuli namin kayo, hindi ko na siguro kailangan pa na sabihin kung anong kahihinatnan nyo. Hindi ba? Bakit mo ginagawa sa amin to? Sayang naman kasi. May mga sasakyan naman tayo. Di gamitin na natin para pang karera. Kesa naman tumakbo kayo. Baka sabihin nyo, may sasakyan naman. Hindi ko pa ipinagamit sa inyo. Hayop kayo. Wala kayong kasing sama. Sige na! Sumakay na kayong dalawa sa motorsiklo at hahabulin na namin kayo. Bilis na! At nangangati na ang mga kamay ko na patayin kayong dalawa! Parang isang babangis na hayop si Hipolito. Mabilis itong sumakay ng sasakyan niya. Pagkatapos, ipinag-utos niya sa mga tauhan niyang pasakayin si James at Rosemary sa motorsiklo. Sa nanginginig na kamay, pinaandar ni James ang motorsiklo. Mabilis itong pinatakbo. Hindi siya pamilyar sa lugar na pinagdadaanan nila ni Hipolito. Parang nasa gitna sila ng kawalang-walang kabahayan. Puro mga puno at malawak na lupain lamang ang kanilang natatanaw. Sa mabilis na pagpapatakbo ng motor ni James, kahit malayo na sila, dinig ni Rosemary ang tawa ni Hipolito na lalo pang nagpadagdag ng kilabot sa kanila. James! Bilisan mo ang pagpapatakbo ng motor! Maabutan na nila tayo! Binibilisan ko naman, pero hindi ko kabisado ang lugar na ito. Rosemary, hindi ko alam kung nasan tayo. Ako rin! Mag-drive ka na lang! Kailangan matakasan natin sila! Hindi nila tayo pwedeng maabutan! Bilisan mo pa! Yun na nga ang ginagawa ko, Rosemary. Mayangan! Bilisan nyo pa! Ang bagal nyo! Maabutan na namin kayo! Bilis pa, James! Bilisan mo pa ang pagmamaneho mo! Bilis! Oo, binibilisan ko na. Katulad nito. Hindi! James! May humarang na sasakyan sa unahan natin! Mga tauhan ni Hipolito. Banggain mo! Banggain mo! Kung babanggain natin, pwede tayong mamatay. Malapit na namin kayong maabutan! Wala na kayong kawala! Bilis! Hindi maaari ito. Iniliko ko ang motorsiklo sa kaliwa ng ganito. James! James! Mababangga tayo! Hindi! Hindi! Nabangga ang motorsiklong sinasakyan ni na James at Rose, habang si Hipolito naman ay natutuwa dahil sa nangyari. Tumilapon ang dalawa sa damuhan dahil sa impact ng kanilang pagkakabangga. Sa kabilang dako naman, patuloy ang pag-aalala ni Sed kay Rosemary. Sumapit naman kasi ang gabi, pero hindi pa rin nahahanap ng mga pulis. Wala pa rin ba talagang lead, Inspector? Hindi pa malinaw. May natanggap kasi kaming tip na may nakakita ng motor ni Mr. Cuenca. Gamit-gamit ng isang hindi kilalang persona. Ano ho? Nasa na ho yung gumamit ng motor? Nahuli na ho ba? Baka siya po makakapagturo sa atin kung nasa ng pinsan ko. Inaalam pa ng mga kasamahan ko kung sino ang taong yun.
dapat malaman nyo kaagad. Dahil habang lumilipas ang oras, lalong nalalagay sa panganib ang pinsan ko. Huwag kang mag-alala, Miss Doctolero. Ginagawa na namin ang lahat upang matagpuan sila ng ligtas. Noong gabing yun, hindi lamang ang pamilya ni Rosemary ang labis na nag-aalala. Maging ang pamilya ni James ay ganun din. Wala silang ibang magawa, kundi ang pumikit at magdasal na lamang na sana'y ligtas at buhay pa sina Rose at James. Sa kabilang dako naman ng mga oras na yun, pilit na bumabangon sina Rosemary at James sa kabila ng kanilang mga tinamong sugat dulot ng pagkakabangga. Mabuti na lamang at walang masyadong major damage na nangyayari sa kanila. Mild lamang ang naging impact ng kanilang pagkakabangga. Rosemary, may malaking sugat ka. Kakayanin mo bang tumakbo? Tingnan mo nga naman. Buhay pa rin kayo. Gusto nyo talagang ako ang tumapos ng buhay nyo? Din, pakawalan mo na kami. Hayaan mo na kami. Hindi ko hahayaang makatakas ka, James. Matapos mong malaman ang sekreto ko, ikonsidera mo na ang sarili mong patay. Katulad nito! Itong ganti ko! Ginagalit mo ako. Sige, pagbibigyan kitang tarantado ka. Tanggapin mo to! Itong ganti ko sa'yo! Matigas ka! Ang dapat sa'yo, paluin ang ulo mo ng ganito! Hindi! James! Ayan! Tinawalan ka ng malay! Walang hiya ka! Wala kang kasing sama! Alam mo, naririndi na ako dyan sa bunganga mo! Halika dito! Bitiwan mo ang buko! Gusto mo rin bang maranasan ang ginawa ko kay James? Ha? Katulad nito! Sinuntok mo siguro! Gusto mo bang malaman kung paano ko pinatay ang kaibigan mo si Emily? Ayop ka! Una, sinakal ko siya ng ganito! Hindi ako makaya! Pangalawa, itinulak ko siya katulad nito! Tapos, hinila ko siya hanggang sa dumugo ang mga braso at binti niya. Kagaya nitong gagawin ko sa'yo! Tawa na! Hihilahin kita hanggang sa makita kong dumudugo na ang binti mo at ang iyong braso! Diyos ka, si Rosemary, inila siya ni Polito sa lupa. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ang cellphone ko, tama, ang cellphone ko. Tatawag ako sa emergency hotline. Ito, mabuti na lang. Hindi niya naisipang kunin sa pulsa ko habang nakagapos kami. Idadial ko ang emergency hotline. Uy! Tingnan mo nga naman. Gising ka na pala, James. Akala ko, hindi ka na magigising. Ang tibay rin ang bungo mo. Ang bilis mong balikan ng malay. Bitiwan mo siya. Wala siyang laban sa'yo. At sinong may laban sa akin? Ikaw? Wala na kayong magagawa pa. Dahil pareho na kayong mahina at sugatan ngayon. Ayoko nang patagalin pa to. Umaangat na ang bilog na buwan. Papatayin ko na kayong dalawa. Pero, uunahin kita, James. Tanggapin mo ang talas ng aking mga kuko! Lubayan mo siya!
Tinalo mo ko ng kahoy! Maldita ka! Akala mo ba may magagawa yan? Pues, ginalit mo lang ako. Ito ang bagay sa'yo, babae ka! Yan ang bagay sa'yong pakialamera ka. At ikaw, James, ito na ang katapusan mo. Tanggapin mo ang pangalawang saksak galing sa matatalas kong kuko. Anong... Hipolito Rodriguez! Itigil mo yan kung ayaw mong barilin ka namin! Walang hiya. Nakatawag ka ng pulis, James. Oo, dahil hindi ako papayag na mamatay ng walang hustisya. Gulat na gulat si Hipolito dahil sa nangyari. Hindi niya akalain na gawang makatawag ng saklolo ni James. Napalilibutan na ang lugar na kinaroroonan nila ng mga pulis. Isa itong surprise attack kaya wala nang nagawa ang mga tauhan ni Hipolito. Nang pagdadamputin sila ng mga pulis kasama ni Inspector Torre. Samantala, nagmamadali sina Sed at ang mga magulang ni na Rosemary at James na tumungo sa lugar kung nasaan ang dalawa. Alam nilang delikado pero walang makapipigil sa kanila na alamin kung naroon nga ba ang dalawa sa naturang lugar. Naku, mabuti na lang nakatawag si James sa emergency hotline. Kaya nagkaroon ng lead ng mga pulis kung nasan sila. Naku, tita, bilisan na po natin. Kailangan malaman natin kung ligtas nga ba sila. Tayo na po! Sa madilim na gabi, tinahak ni Sed at ng kanyang mga kasamahan ang masukal na daan. Abot-abot ang kaba ng kanilang dibdib habang lihim silang nagdarasal na sana'y ligtas ang dalawa sa anumang panganib. Samantala, sa mga oras na yun, hindi nagpatinag si Hipolito. Hawak ang dalawang duguang, sina Rosemary at James. Hindi siya natinag sa harapan ni Inspector Torre. Sa halip na matakot, sinugod pa niya si Inspector Torre. Pakialamero kang pulis ka! Sumuko ka na lang, Mr. Rodriguez! Wala kang karapatang utusan ako! Diyos ko, anong nangyayari sa itsura niya? Ito ang tunay kong anyo! Inspector! Akin ang baril mo! Hindi! Naagaw niya ang baril ko! Ito sa'yo! Susuntukin niya ako! Iilag ako! Hetong ganti ko! Mabilis ka! Pero hindi ka makatatakas sa kuko at pangil ng isang aswang na katulad ko! Diyos ko, anong klaseng nilalang si Hipolito? Isa siyang halimaw. Humabang kuko niya at nagbago na rin ang kanyang anyo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po ako. Sa James at sa Inspector Torre. Huwag niyo pong hayaang manaigang alagad ng tilim na katulad ni Din Hipolito. Anong klaseng nilalang ka? Ito ang tunay na muka ng kamatayan, Inspector. Ako ang susundo sa'yo at magdadala sa'yo sa sarili mong libingan. Hindi ako magpapadaig sa isang alagad ng dilim na tulad mo! Tanggapin mo to! Rosemary! Inspector, kunin mo na po ang baril mo. Hayop ka talagang babae ka! Kukunin ko ang baril! Hindi mo basta-basta makukuha yan! Ito ang dapat sa baril mo! Inspector, sinipa niya ang baril. Tumilapon nito sa malayo. Ikaw na babae ka! Nakakadalawa ka na! Halika rito! Tatapusin na kita! Iwan mo ako. Hindi ako makaya. Wala kang kadala-dala! Inubos mo ang pasensya ko! Itiwan mo siya! Rosemary, tulungan mo si James. Tumakas na kayo.
Pabalik na ang iba kong kasamahang pulis. Sige na, tumakas na kayo. Pero, paano ko, Inspector? Ako na ang bahala rito. Tungkulin ko to. Sige na, umalis na kayo. Dali! Magbabayad ka sa ginawa mong pakialamero ka. Ito ang bagay sa'yo. Ang lakas niya. Ito pa ang isang sipa sa sikmura. Walang hiya. Heto rin ang ganti ko sa'yo! Ya! Hinding-hindi ako matatablan ng karampot mong lakas! Ito pa ang suntok! Tanggapin mo! Wala pang kumakalaban sa akin na nabuhay, Inspector Torre! At para hindi ka na mahirapan pa, papatayin na kita gamit ang matutulis kong kuko. Kagaya nito! Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Hindi! Anong nangyayari? Bakit parang mawawasak ang tenga ko? Matapos mo banggitin ang mga katagang yan! Dahil isa kang alagad ng dilim, isang aswang, takot sa liwanag. Ang mga tulad mo ay takot sa salita ng liwanag. Hindi! Ang sakit! Tanggapin mo ang katotohanan na ang mga tulad mong aswang ay walang lugar sa mundong ito dahil isa kang kampo ng kadiliman, mapaminsala at mapangwasak. Sakit na ulo ko! Nangina ako! Inspector Torre! Inspector Torre! Anong? Wala ka nang magagawa, Hipolito. Bumalik na ang mga kasamahan ko. Wala ka ng takas. Sa akala mo ba, ganun lang ako kadaling madaig? Anong? Bumalik na ang lakas mo? Oh! At papatayin ko kayong lahat! Wala akong ititira sa inyo! Barilin nyo! Shoot to kill! Papatayin ko kayong lahat! Katulad nito! Mahabaging Diyos, nilaslas niya ang leeg ng isa kong kasamahang pulis. Barilin nyo na! Shoot to kill! Hindi! Pinapaulan na nila ako ng bala! Mamatay ka na, Hipolito! Uubusin ko ang bala ng baril ko sa katawan mo ng ganito! Mga kasama! Patay na siya! Patay na si Hipolito! Pagkatapos ng madugong inkwentro, agad na tinulungan ni na Inspector Torres sina Rosemary at James. Duguan at lupaypay ang dalawa. Sakto namang dumating sina Sed at ang mga magulang ni na Rosemary at James. Halo-halong tuwa at pag-aalala ang kanilang nararamdaman nang makita ang kalagayan ng dalawa. Kaagad nilang dinala ang mga ito sa pagamutan upang matingnan ang kanilang kalagayan. Lumipas ang isang araw. Nagising si Rosemary sa ospital. Naruroon ang pinsan niyang si Sed. Halatang tuwang-tuwa ang mukha.
Ay naku, salamat naman pinsan. Mabuti naman at gising ka na. Alam mo bang, nag-alala kaming lahat para sa'yo. Akala ko nga, hindi na ako makakaligtas pa. Pero wala talagang imposible sa Diyos. Tama ka dun, Rose. Si James, kumusta siya? Si James? Naku, huwag ka mag-alala. Narito din siya sa ospital. Maayos na rin ang lagay niya. Si Hipólito. Hindi ko nga alam eh. Sa dami ng tama ng bala sa katawan niya, naku, himalang nabuhay pa siya. Ano? Sed, hindi tayo ligtas. Isa siyang aswang. Papatayin niya tayo. Rosemary, hindi niya na magagawa yun. Hawak na siya ng mga pulis. At saka isa pa, hindi na rin siya makakalakad. Matindi ang naging tama ng mga bala sa mga binti niya. At kailangan na tong putulin. Dapat lang yun sa kanya. At napag-alaman din ng mga pulis na siya ang pumatay sa pinsan nating si Russell. Hayop siya. Napakasama niya. Wala siyang kaluluwa. Isa siyang halimaw. Isa siyang aswang. Walang awa kung pumatay. Alam kong masamang humiling sa Diyos nang ikakasama ng kapwa. Pero ang isang katulad niyang kumikitil ng buhay ng walang awa, hindi dapat kahabagan. Matapos makalabas sina Rosemary at James ospital, kaagad silang ipinatawag para sa unang paglilitis ng kaso kay Hipólito. Doon ay muling humarap sa kanila ang walang awang nilalang na nagpahirap sa kanila. Nasa wheelchair ito, putol ang isang kamay. Kung sa isang normal na tao, maaaring kaawaan ang itsura na sinapit nito. Pero para sa manakaaalam ng katotohanan, sa lahat ng kasamaang ginawa nito, masasabi mong tama lamang ang sinapit niya. Pagkalabas nila ng trial court, nilapitan ni James si Hipólito. Magpasalamat kayo, James. Dahil may sumaklolo sa inyo, kaya hindi ko kayo tuluyang napatay. Ganyan nga ang kalagayan mo. Matapang ka pa rin. Sa bagay, isa ka palang aswang. Isang alagad ng dilim. Pero sa itsura mo ngayon, hindi mo na magagamit ang pagiging aswang mo. Dahil isa ka ng pinantod. Hayop ka. Sa oras na magkaroon ako ng pagkakataon, papatayin ko kayo ng paulit-ulit. Alam mo, marahil hindi hinayaan ng Diyos na tuluyin ka mawala upang danasin mo ang lahat ng hirap ng mga taong pinahihirapan mo at pinatay mo. Ngayon, gagapang ka sa lupa katulad ng paghila mo sa mga biniktima mo sa hukay. Matapos ang ilang pagdinig, tuluyan ang nahatulang guilty si Hipólito. Galit na galit ito at nagsisisigaw sa loob ng courtroom. Labis naman ang tuwa ni na James at Rosemary at ng iba pang taong naging biktima ng kasamaan ni Hipólito dahil ito ang naging hatol ng korte. Sa sobrang tuwa, agad silang nagsagawa ng isang munting pagtitipon bilang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa wakas, nahatulan na rin ang taong naging dahilan ng kanilang paghihirap. Samantala, dinalaw ni Rosemary ang kanyang kaibigang si Emily kasama ang boyfriend nitong si James. Emily, kumusta ka na? Gusto ko lang ibalita sa iyo na nakakulong na ngayon si Hipólito. Nabigyan na rin sa wakas ng katarungan ng pagkamatay mo. Patawarin mo ko ha, dahil wala ako sa tabi mo nung mga panahong kailangan mo ng tulong ko. Sana, kung nasan ka man ngayon, masaya ka na. Mahal na mahal ka namin, Emily. Emily, patawarin mo ko. Alam kong napakalaki ng pagkukulang at pagkakamali ko sa'yo. Wala akong nagawa nung pinatay ka ni Hipólito.
Sa halip na magsuplong ako sa mga pulis, natuwag ako. Dahil sa takot na baka patay ako at si Lola, patayin din niya. Patawarin mo ako kung kinailangan ko magtusa araw-araw sa pamamagitan ng pagdalaw mo sa bawat panaginip ko. Tatanggapin ko yan. Mapatawad mo lang ako. Emily, nasan ka man ngayon? Sana mapatawad mo ko. Nakakulong na ang aswang na pumatay sa'yo. Nakakulong na si Hipólito. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit nagkasala ka sa akin. Pero kahit kailan, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Pero hanggang dito na lang siguro talaga. Paalam. Paalam, mahal ko. Lumipas ang mga taon. Nagkanya-kanya na ng buhay sina Rosemary, James at Sed. Si James, nag-asawa na. Naninirahan na ngayon sa Bataan. Si Rosemary naman, bagamat wala pang asawa, ay may long-time boyfriend at pareho silang nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Brunei. Si Sed, may sarili lang pamilya. Ang huling balita nila kay Hipólito, hindi na nito natapos ang sentensya dahil namatay na ito sa loob ng kulungan matapos magkaroon ng isang riot. Tahimik na ang buhay ng bawat isa sa kanila ngayon. Ngunit hindi pa rin nila nakalilimutan ang mga pangyayaring naganap sa kanilang nakaraan. Yun ang araw-araw nilang pinagpapasalamat sa Diyos, sa Panginoon, dahil kailanman hindi sila pinababayaan. Ayon nga sa Kawikaan 21:15, kagalakan para sa matuwid ang katarungan, ngunit kapahamakan sa mga gumagawa ng masama. At sa Salmo 37:28, sapagkat iniibig ng Panginoon ang katarungan at hindi niya pinababayaan ang kanyang mga banal, sila'y iniingatan magpakailanman, ngunit ang lahi ng masama ay ihihiwalay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng buhay sa aking liham Dark Shadow. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong mga magagaling na drama talent at mga scriptwriters. Ganun na rin po sa mga editors ng inyong mga content. Lubos na nagpapasalamat, Rosemary.